Hey mga brods, kilala nyo ba, tandaan nyo ba? Ito pong PBA legend na si Coach Johnny A. Yes, ito pong si Coach Johnny Abarrientos. Ayun mga kabrods, bali-balit at ayon din sa reports natin na gusto nga subukan ito ng SMB. Yes, as a head coach nila. Alam naman natin ng SMB, medyo nalilito talaga sa sistema ngayon dahil nga sa pagbalik nito po ni Coach Leo Austria. Ano nangyari? Early exit, early Boracay ang nangyari sa SMB. Ito nga, gusto nilang masubukan na ito pong si Coach Johnny A. Yes, malay natin, siya nang magbago dito sa SMB. Alam din naman natin na isa ito sa mga magiting na player dito dati sa PBA. Well, 12-time PBA champion lang naman ito as a player. Tapos naging MVP rin ng PBA taong 1996 and best player of the conference taong 1997 Commissioner's Cup. Well, alam din naman natin na may dalawang PBA Finals MVP ito, 1996 to 1997. So, mga kabrods, and pasok ito sa 40 greatest players dito of all time sa PBA. So, as a player, meron na talaga itong experience paano magkampiyon. Biruin nyo, 12 beses ba naman na naging champion ito sa PBA, 12-time PBA champion, ito pong si Coach Johnny Abarrientos. Kapag champion siya dyan sa Alaska Aces, Pop Cola Panthers, Coca-Cola Tigers, Barangay Ginebra, taong 1993 to 2010. Ito pong career nito po ni Coach Johnny Abarrientos sa PBA. Pero as a coach naman mga kabrods, naging assistant ito ng Barangay Ginebra Kings taong 2007 to 2011. Biruin nyo yan, assistant coach siya dyan. Tapos kinuha siya sa UAAP ng FEU as an assistant coach noong 2011. Tapos 2011 pataas, puro Magnolia Hotshots na mga kabrods. Pero as an assistant coach, dito siya nakapagkampiyon sa Pure Foods franchise. Sa Magnolia, 6-time PBA champion as an assistant coach. Ito pong si Coach Johnny A. Ang kanilang head coach dyan, walang iba, si Coach Tim Cone. Alam naman natin yung kakayahan ng isang Coach Tim Cone. Kaya ito, na-adapt ni Coach Johnny Abarrientos. Kaya nga diba sa Magnolia, kahit anong line-up pa yan, halos parang nagiging okay pa rin naman sila every season. And yun, nakakapasok lagi ng playoffs kahit hindi ito nabibigyan ng magagandang players. Dahil syempre, sa assistant coach pa lang, Coach Johnny Abarrientos and Coach Chito Victolero, makikita mo, talagang anlaking tulong ng Coach Johnny A dyan. Kaya ito, pag ito ay nakuha ng SMB, mga kabrods, at ito, first time ito if ever na maging head coach siya, alam ko nga kayang-kaya ito ni Coach Johnny Abarrientos. Dahil hindi lang naman ito coach sa kanyang buong career, naging player rin naman at naging legendary ito ng PBA. Kaya na-adapt niya ito sa coaching style niya, mga kabrod. Sa SMB, alam ko nga pwede niya itong mamando ng maayos. Halos parehas lang din naman sila ng playing style ni Coach Tim Cone pag siya ay maging coach ng SMB. Biro niya, ilang taon ba naman itong nahawakan din ni Coach Tim as an assistant coach sa San Mig Coffee Mixers. Kaya ito, ang dami ng knowledge na ito po ni Coach Johnny A dyan. Kaya ito, pwede mo itong kunin as an SMB head coach, mga kabrods. Malay natin, mag-work. Hindi rin naman basta-bastang player ito pong si Coach Johnny Abarrientos dati. Legendary player and syempre, magaling itong mag-play. Dahil syempre, one of the best point guard ito ng PBA. Kaya alam na alam niya kung paano magmando ng players, kung paano pumasa, kung paano manalo ng kampyonato ng ilang beses pa, mga kabrods. Alam naman natin si Coach Johnny A, mentality nito ay ayaw na ayaw talagang matalo, mga kabrods. Kaya sa Magnolia nga pilit niya talagang gustong kumuha ng superstar pero hindi nga lang siya napapaboran ng SMC Group. Kaya ikaw mga brods, Coach Johnny Abarrientos, mahawakan ng SMB, lalakas ba ang Bearmen dito? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Well, speaking of SMB nga, ito pong si The Kraken, Junmar Fajardo. Sabi nga nila mga kabrods, napapagod din naman ito pong si Junmar. Yes, sa kanilang early exit nga, early Boracay ng SMB ngayong Commissioner's Cup. Kaya tignan nyo mga kabrods, naiinggit talaga sila sa Ginebra ngayon na nasa finals na at kakalabanin ng TNT this Friday, mga kabrods. Kaya ang SMB gustong bumawi, pero may isang player doon na talagang puspusan sa laro
kahit ano gagawin niya. Ito pong si The Kraken Junmar Fajardo mga kabrods, matagal na itong gusto pa lang magpa-trade. Yes, ayon din kasi sa mga reports and rumors natin, hindi naman daw magkakakampiyon na ito pong SMB or Petron Blaze Boosters dati kung walang Junmar Fajardo. Parang hindi nga daw natutulungan ng maayos si Junmar. Alam din naman natin yung body language ni Fajardo, hindi naman ito parang tinatamad maglaro. Talagang buwis buhay nga kung maglaro. Maski import, titibagin niya, body, bully ball ang kanyang galawan mga kabrods. Syempre, hindi mawawala sa history ng PBA yung 8-time PBA MVP na si Junmar Fajardo sa PBA at 10 beses na nagkampiyon sa SMB. So, ito na mga brods, ayon din sa reports and rumors natin, gusto nga itong ilipat ni Boss Al sa Ginebra. Bakit? Knowing na ito pong Ginebra, ang lakas na, naka-finals pa nga ngayon against TNT, diba? Ngayong Commissioner's Cup. Mga kabrods, may mga balita at reports din tayo na ito pong Ginebra kasi nahihirapan na sila sa big man position. Yes, mga kabrods, kulang nga daw talaga yung Jetroy Rosario. Syempre, Jetroy, na-injured pa nga, di ba? Parang alanganin nga sa final, sana nga makahabol pa, di ba mga kabrods? Tapos, pag wala ng Jetroy, wala nang tutulong kay Japet Aguilar. So, yung big man position ng Ginebra, wala na mga kabrods, wala nang tutulong kay Japet. Sumunod na malaki na dyan, kung di man ako nagkakamali, Jamie Malonzo na sa 6'7 or 6'6 na height niya mga kabrods. So sayang, Isaac Go, injury prone rin. Kaya gusto ni Boss Al mga kabrods at ng Ginebra Management at SMC Group na ilipat ito pong si The Kraken Junmar Fajardo. Malay natin mag-work talaga ito. Yes mga kabrods, mag-work talaga dahil ito pong si Junmar, syempre, ang kota niya talaga at porte niya, ilalim talaga. So, bigyan mo ng malakas na ilalim ang Ginebra, syempre, unstoppable na ito every season mga kabrods. Pero, ito nga ay mahaba-habang proseso. Hindi nga natin alam kung papayag ang SMB management dito Dahil ito pong si Junmar, alam naman natin na isa ito sa mga top highest paid player dito sa PBA. At kung di man ako nagkakamali, top 1 ito. So, alam natin na offeran talaga ito ng malaki ng SMB para lang magstay siya dito mga kabrods. Pero kung si Junmar Fajardo na ang gustong umalis at yun nga, gusto rin naman niya ng mga katulong sa kanya, baka nga dito na siya aalis ng SMB dahil syempre sa Ginebra, mas mapapadali nga daw ang kanyang trabaho kaysa sa SMB na palaging sa kanya lang ng sa kanya pinapasa sa loob mga kabrods. Halos magkanda, injured na nga lagi si Junmar dahil sa kanya lagi yung play. Pero syempre mga kabrods, magkakaroon nito ng mahabang proseso sa 3-team trade dahil hindi naman pwedeng rekta trade. Dito nga mga problema ang Ginebra dahil sa laki nga ng value ni Junmar Fajardo, hindi na nila alam kung sino yung bibitawan nila dito. Alam nga naman si Japet Aguilar yung bitawan dahil kailangan nga nila ng katulong ni Japet tapos tatanggalin din si Japet din. So hindi natin alam kung sino yung mga star players na pwedeng bitawan dito ng Ginebra. Pero syempre, pag business is business, talagang mati-trade at mati-trade ka mga kabrods. Kaya kabrods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, possible ba ang Junmar Fajardo to Barangay Ginebra San Miguel at mas lalakas ba ang Ginebra? Sino ang dapat i-trade nila sa fair trade? Komento mo lang mo dito mga brods. Sa isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.